may nag-report sa inyo sa isang istasyon at nangyari sa jurisdiction ng kabilang istasyon, wag na wag niyong gawin, mga kasama sa PNP. Wag na wag niyong gawin, ay, Station 14 po yan, Station 12 po kami, punta po kayo sa Station 14. Pag may gumawa sa inyong pulis yan, text nyo ang crack. Yung i-report nyo sa 911, gamitin mo na natin yung 911. Lalagyan namin ng option yan na for other kinds of reports, press this. Kukunin namin yan, alamin namin kung sinong pulis yan, i-retrain natin, asuntuhin pa natin kung nakakita namin kapabayaang malaki. Kasi ang dapat gawin, kung ikaw, ay, Station 12 po ito, area po ng Station 14 yan. Sandali po, sakay po kayo sa patrol car, ihatid namin kayo doon. Yun ang gusto kong gawin nila. Never na yung pasapasahan, punta ho kayo doon, bahala na si Magellan. Hindi pwede yun. Okay? Thank you, sir. Same goes with yung mga boundaries kasi di ba may mga boundaries sa cities. Totoo po yun, Chief, kadalasan nangyayari na pag may nagsubong talaga na napapasa. So same goes with the boundaries. It goes with everybody from substations to police stations, to cities, to probinsya, to municipalities. Hindi, it goes without saying na lahat sila ay dapat oras na may lumapit sa kanila, hindi nila bibitawan unless na merong tamang resolusyon na ibinigay ang pulis doon sa problemang yon. Okay? Thank you, sir. May we hear now from Sir Patrick De Jesus of PTB4. Chief, good morning po and congratulations po. Baka lang po sir, may mensahe kayo dun sa mga bashers po sa inyo pong pagkakatalaga bilang PNP Chief. At sinasabi nga raw po nila, ay ito raw po ay part of reward sa inyo. You know, this is a free country. Kaya nga, yung mga bashers natin, natural yan. They are welcome to voice out their opinions, air their criticisms. Walang problema yan. Tanggap natin yan at tayo natutuwa na may feedback tayong nakukuha sa ating mga kababayan. Isa lang naman ang reminder dyan, just like goes for everybody, it goes to you and me, na we have to do it within the ambit of the law, within the bounds of the law. And sa amin dito, dagdag pa sa mga pulis lalo, we have to do everything within the bounds of decency. Okay? We have to do everything within the bounds of decency. Siguro Chief, ano yung gagawin ninyo or ano yung ipapakita ninyo para mabago yung komento sa inyo ng mga tao pong ito? Wala naman tayo kasing control sa kung anong sasabihin nila sa atin. Always, sabi ko nga, ang pulis, di ba, pag magtrabaho tayo, 50% ng, parang judge din eh. May mga judges akong kaibigan na nakakausap eh. 50%, most of the time, 50% of the client is always not happy with the outcome. Kasi sino nga naman ang maging happy dyan? Isinintensya mo ng kamatayan yung tao, alam nga namang matuwa pa sa iyo yan. Di ba? So, lahat yan. Pero ang sa atin yan, kahit hindi sila natutuwa, dapat matanggap nila na ito ay kailangan at ang pulis ay tama ang ginagawa. Ngayon, kung despite all that, they will still criticize us, wala namang problema. They are always welcome to get their redress from other agencies. Kasi ang pulis naman, hindi naman and all be all yan. Hindi naman absolute ang power niyan. Napakarami ng disciplinary machineries na nag-exercise ng oversight functions sa PNP. Chief, panghuli na lang po, mayroon pang appointment ban dahil sa election period. Pero kapag natapos po yun, mag-expect po ba tayo ng reshuffle po, malawakang reshuffle po? Lalo sa command group. Well, you know, yun nga sabi ko eh, everything, all the appointments that we are doing or will be doing will be merit-based. Kasi kailangan talaga, wala nang yung pabor-pabor, yung mga ganon. We have to be merit-based. There's a reason for every appointment na i-appoint natin ang tao na to because he can bring something, he is bringing something into the table. Hindi yung dahil kaibigan lang natin siya, o dahil class ganito lang siya, or dahil ganito lang dito siya nanggaling, ay hindi ganon. So, on your question whether I'll do the reshuffle, may mga changes siguro. Ay, definite naman yan na may mga changes kasi may unang-una may mga magre-retire. Di ba? So, may mga konting direction tayo, although we are still continuing on the direction left by General Marbil, may mga additional challenges na lumalabas dahil ito naman ay ibinigay ng ating presidente. May mga bagong direktiba which makes it imperative for us to adjust accordingly. So, on the positioning ng tao, meron siguro, may mga konti, pero it's not anything na earth-shaking na parang kagilagilalas na pagbabago. Walang ganon. May we hear now, sir, from Sir Lloyd Kaliwan of Philippine News Agency.
Good morning, Chief. Congrats po. Chief, follow up lang doon kay Patrick. May napupusuan na ba tayo from sa CIDG Chief? Napapalit sa inyo. Pwede ko ba sabihin dito? Wag na, wag naman. Mas maganda yun. Wait for the order, okay? Wait for the order. Mas maganda yun. Kung nandito na po. Magagalit si Gino. Yun. Hindi ka na siguro pag mag-blush yan, patay na tayo. Pag nag-blush ang aking PIO, patay na tayo. So possible, Chief? Ah, Nandito ba, Chief? ano no? Sabi niya, wait for the order na lang. Kayo talaga, oh. Thank you, sir. Pero Thank you, alam niyo sir. kasi, Maybe hear now from Sir parang patayin nyo na Adriel. nga eh. Wala ka. May hear now, sir, from Sir Adriel Perosa, sir, of DCRA, sir. Hello. Chief, good morning at congratulations. Congrats din, ma'am. General. Pwede na ba mag-congrats? Nakalive pala, sorry. Susundan ko lang yung mga naunang tanong. Alam natin na political dapat ng PNP, pero hindi maiwasan talaga may mga komento yung political opponents ng current administration. May dapat ba sila, sir, katakutan under your leadership or ilagan? Mayroon bang any special assignment coming from the President himself in connection, sir, sa mga ganap ngayon sa politics? The special assignment from the President is to serve the people with the best of our abilities. And we're going to do that. Now, kung kinakatakutan, matakot silang gumawa ng labag sa batas. Because ang labag sa batas, yun naman talaga ang katakutan natin. Everything should be done within the ambit of the law. Pero aside from that, yun na nga eh. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ano nakakatakot dun? Di ba? So, ligtas din sila, sir. Ligtas sila. Huwag lang silang gumawa ng mali, di ba? Kasi hindi sila makakaligtas. Sir, nabanggit mo kanina yung 911, tama ba? Gagamitin na rin natin yung 911 bilang hotline para sumbungan din ng airing cap, sir. I'll be talking to the company that maintains 911, the group that maintains 911, to add additional menu para yung reklamo na, sir, sabi ni General Torre, hindi kami pagpapasapasahan. Tingnan mo nga naman to. Nag-report kami sa ganitong munisipyo. Sabi daw, sa kabilang munisipyo daw yun. Pinapupunta kami ron. Kasi unang-una ha, kaya pumunta ang ating kababayan dyan sa munisipyo na yan or sa police station na yan dahil yan ang convenient sa kanila. Okay? Pag inipinasa natin sa kanila, pag ipinasa natin sila doon sa iba pang police station, baka makakaabala sa kanila dahil unang-una, kaya ka sila pumunta dyan dahil malapit. So, it will be imperative upon us because we are the Philippine National Police. We are not the police of our province. We are not the police of a region or just a station. We are the Philippine National Police. So, ibig sabihin, pag sila ay nakakontak na, may point of contact na silang napili at pumunta sila sa estasyong yon, Philippine National Police na yon. So, pag sila ay nangailang dalhin sa ibang unit ng Philippine National Police, dadalhin sila ng unit na yon doon sa kabilang